8:29-35. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito." Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa ng Etiopeng eunuko si Isaias na propeta, at sinabi niya, "Nauunawaan mo ba ang binabasa mo?" Sumagot naman ito, "Paano nga malibang may tumulong sa akin?" At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito: tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Sinabi ng eunuko kay Felipe, "Ipinapakiusap ko, tungkol kanino sinasabi ito ng propeta? Sa kanya bang sarili o sa iba?" Nagpasimulang magsalita si Felipe, at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang mabuting balita ni Jesus. Inilalagay ng Diyos sa puso. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang ilagay sa ating puso. Ang salita ng Diyos na ating narinig ay isinisilid niya sa ating isip upang ating maunawaan. Ang ating pangunawa ang pintuan ng salita ng Diyos patungo sa ating puso. Ang salitang hindi natin nauunawaan ay nanakawin ng diablo, kaya't hindi mag-uugat. Diyos ang gumagawa upang maunawaan natin ang kanyang salita. Ang Espiritu Santo ang umakay kay Felipe na sumakay sa karwahe kasama ng eunuko, at narinig niya na binabasa nito ang sinulat ni Propeta Isaias tungkol sa pagkamatay ng isang kordero. Mababang loob na nakiusap ang eunuko na sabihin ni Felipe sa kanya kung sino ang sinasabi ng propeta. Gamit ang kasulatang iyon ay ipinangaral ni Felipe ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan at muling binuhay mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Nang maunawaan ito ng eunuko, siya ay sumampalataya kay Jesus. Ipagmuli ang